Sa mga kasama po namin ng mga motorista at yung mga malalapit po dito sa Veterans Memorial Medical Center. Kung nagtataka po kayo kung bakit po nag-iipon-ipon ang mga tao po rito sa gate ng Veterans Medical Memorial Center, narito po kami para magpakita ng suporta sa Vice President ng Pilipinas, si Vice President Sara Duterte. Isa munang sigaw dyan ng Duterte! 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 Mga kasama, kaya po kami nagtitipon-tipon dito hanggang mamaya po magkakaroon kami ng vigil. Anong oras ang vigil natin, boss? Mula alas 6 hanggang umaga may vigil para suportahan natin ang ating mahal na Vice President Sara Duterte at ang kanyang mga kasama sa Office of the Vice President. Nasa kasalukuyan po ang pamilyang Duterte matapos maglingkod sa atin ng tapat. 6 na taon na naglingkod ang ama ni Sara Duterte. Pero tignan niyo po ang ginante. Panay po investigasyon. Nakalimutan po natin ng napakagandang ginawa ng mga Duterte sa ating lipunan. Nakalimutan po natin na ang war on drugs ni Tatay Digong ang nagpatahimik sa buong Pilipinas. Anim na taon na naglingkod ng tapat. 6 na taon na hindi nagnakaw. 6 na taon na pinatahimik ang Pilipinas. 6 na taon. 6 na taon na nagpaunlad sa ating bayan. Pero ano po ang sinusukli ng sumunod na Marcos Romualdez Araneta? Ang sinukli nila ay walang iba kundi katakot-takot na investigasyon. Bakit investigasyon lang? Dahil wala namang napapatunayang kasalanan. Dahil ang mga Duterte ay tapat na naglilingkod. Ang Duterte ay hindi magnanakaw. Duterte! 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 Mga kapatid, eto po, nakakaawa ang pamilyang ito dahil hindi nagpayaman sa pwesto. Dumami ang kaaway. Kaaway ng mga drug lord, kaaway ng mga oligarko, kaaway ng mga magnanakaw sa gobyerno. Kaya ngayon, nung nawala sa pwesto, bumabalik ang mga kaaway na to. Siya mismo ang nag-uusig sa mga Duterte. Pati ang Vice President, walang ginagawa kundi maglingkod. Inuusig ng kung ano-anong bintang. Wala namang may sampang kaso. Kaya magsama-sama po tayo mga kapatid. Suportahan natin ang pamilyang nagbigay sa atin ng 6 na taon ng tapat na paglilingkod. 6 na taon na kapayapaan sa Pilipinas. 6 na taon na hindi pagnanakaw. Duterte! 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 Makisama po kayo sa amin kung naniniwala kayo na dapat ibalik natin ang mga Duterte at ang tapat na paglilingkod sa lipunan. Tigilan na ang pagnanakaw, tigilan na ang pagkabangag. At ang susunod na tagapagsalita ay walang iba kundi si Bisdak. Pilipinas! Palakpakan natin! So, alam nyo
Hindi ba lobat? Hindi ba lobat? Oh. Bakit ako agad? Maraming salamat, Padong! Galit na galit ka na! Alam na, dahil mag-uwi yan. Mga kababayan ko, mga kapwa ko Pilipino, siguro yung mga nasa tabi dyan ay narinig nyo po kami. Baka ho kayo'y nagtataka, anong ginagawa ho namin dito sa labas ng Veterans Memorial Medical Center. Naririto po kami upang ipagtanggol ang nagmamahal sa inang bayan na ngayon inaapi ng mga buhaya na nakaupo dyan sa Kongreso. Ang Pilipinas ay pinamumunuan na ho ngayon ng mga tao lamang na naniniwala kay former President Rodrigo Roa Duterte na sa loob ng 6 na taon ay binigyan po tayo ng isang kalsadang mapayapa. Ibinalik po ni Rodrigo Roa Duterte ang kalsada para sa mamamayang Pilipino na dati-rati sa panahon ni Pinoy ay nakakatakot daanan ang mga kalsada dahil maraming mga durugista, maraming mga kriminal, maraming mga demonyo na naglipana. Ngunit sa pagdating ni former President Rodrigo Roa Duterte sa Pilipinas, binigyan po tayo ng 6 na taon na pagmamayari ng kalsada. Napakasarap ng buhay natin noon. Hindi po tayo natatakot sa loob ng 6 na taon na lumabas sa ating mga tahanan kahit 10 oras ng gabi. Kahit madaling araw, wala kang katakot-takot. Dahil alam mo, mayroong mga kapulisan na nagbabantay sa ating mga tahanan. Ganon ho ang ginawa ni former President Rodrigo Roa Duterte. Huwag po nating dayain ang ating mga sarili na ang mga Duterte ang tunay at may nagmamahal at may malasakit sa taong bayan. Ngayon, ano ang nangyayari? Ngayon, ano ang resulta? Ano ang sukli natin sa isang Rodrigo Roa Duterte? Ating lahat para sa ating mga anak, sa ating pamilya at kamag-anak. Bakit nagkaganito na ho ang Pilipinas ngayon? Alam po natin na ang maraming Pilipino ay matatalino. Alam ho natin na nangyayari sa bansang ito ay bunga ng isang tinatawag na obsesyon. Obses na obses po ang pamilyang Marcos sa mga Duterte. Dahil hindi nila magaya at hindi po nila makuha kung ano ang dedikasyon ng mga Duterte sa trabaho at sa maraming Pilipino. Animal. Animal! Bakit kailangan gawa ninyong ang kasalanan itong mga Duterte? Anong gusto ninyo? Extension! Sinisiraan ho ninyo, 3 years in the making, kaliwat ka ng black propaganda, gamit ang Kongreso, gamit ang Senado. Ang tanong, may naniniwala ba sa mga buhaya sa Kongreso? Wala! Meron si Castro. At yung Tibayros. Alam niyo ho, nakakatakot yung ginawa ng mga kongresista ngayon. Ang 19 Congress ang pinakabulok ng mga kongresista sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas. Tama! 3 years? Anong ginawa nilang mga batas para sa ating mga mahihirap? Meron ba? Kalma, kalma. Mr. Chair! Mr. Chair!
Hindi ba, ha? Mapamura ka sa ginawa ngayon ng mga buhaya sa Kongreso at sa gobyernong Marcos? Tama! May man talaga, oh. Puso mo, puso mo! Dapat ang iniimbestigahan ninyo sa Kongreso ay yung mga biktima ng mga kriminal. Tama! Dapat yung iniimbestigahan ninyo sa Kongreso ay yung mga pinapatay ng mga kapulisan ng mga sindikato at mga durugista. Bakit nyo inimbestigahan tuloy yung mga namatay na kriminal at durugista? Payag ba tayo dito? Samahan nyo nga kami. Magmarcha. Saan tayo magmarcha? Maraming mga Pilipino ngayon ay gising na sa katotohanan na pilit pinubulat ng mga mainstream media, na pilit pinapaniwala nila sa kanilang mga mali-maling balita. Mali-maling balita. Pasalamat tayo, may badong, may Neymar, may parang. Bias talaga mga kako. Bias? Bias ba ang mainstream media? Oh! Kaya nga wala na sa kanilang nanonood eh. Kasi yung balita, napaka-bias. Mayroon, DNA. Ito oh. Isipin mo, ang gagaling nila gumawa ng kwento. Ang gagaling nila gumawa ng kwento. Nang dahil sa kanila, sikat na sikat yung piatos. Yung nang dahil sa kanila, sikat na sikat yung chichirya. Animal, wala tayong pakialam sa chichirya na yan eh. Yung piatos na yan, Nakuraya! Sama na! dapat buhay bawang na lang eh. Saka, Thank you, Gina Ruiz. Pinipilit nila yung Merry Chris Piatos na walang katotohanan. Sinabi na ng Commission on Audit, hindi po yan, Mr. Chair, Merry Chris Piatos, kundi Merry Chris Piate.